isama mo ang isang 80 anyos na nasa kulungan ngayon, nakakaranas ng injustice, sabi nga nila, you are innocent until proven guilty. Let us say for example, galit na galit sa kanya si Vice Ganda. O siguro sa kung anong paraan, siguro dahil adik tatay niya. Kinidnap si Pangulong Duterte, imagine. Kinidnap yung Pangulo. At ngayon, kung hindi mo kayang irespeto yung Pangulo, yung dating Pangulo, siguro manahimik ka na lang. Concert naman yan, hindi naman yan political concert. So bakit isasama mo yung politika sa concert mo? Sa totoo lang, medyo talagang apektado or affected ang mga DDS kasi nga pinaglalaban namin to eh. Mantakin mo ako, layo-layo from the Philippines, pumunta pa ako dito sa Europe just to show my support sa Duterte. Tapos putang ina, ikaw gagamit-gamitin mo lang diyan sa walang kakwenta-kwenta mong concert, kupal ka. Pinagbayad mo pa yung mga tao para bastusin mo lang ang dating Pangulo. Bakit hindi mo batikusin si Bongbong ngayong putang ina mo? Bakit hindi mo batikusin si Bongbong? Yung flood control projects na ang dami-dami. Ba't hindi mo batikusin ang Congress sa dami-dami ng ninanakaw? Oo, napakagaling nyo mambuli, pero dapat pagka kayo ang binuli, dapat hindi kayo pikon ha? Oo, baka mamaya niya maghurumentado yung payatot na boyfriend mo. Ano kayo tsura nyo pag nagsi-69 kayo? Oo, may mga nagsasabi nga damay natin pati nanay. Kawawa naman yung nanay, Diyos ko naman mantakin mo, nagkaanak ka na nga ng baklang pangit. Kahit mayaman, nagkaanak ka na nga ng baklang sinumpa ng langit. Ano na yun, karma na yun sa nanay niya. Kaya na huwag nyo na yung dama yung nanay, kayo naman hindi naman kasalanan ng nanay niya kung tsaka enough na makita nung nanay niya na nagpalaki siya ng isang walang modong tao. Na nagpalaki siya ng isang baklang walang pagmamahal sa bayang Pilipinas. Phenomenal box office star na si Vice Ganda, patuloy na binaboy ng mga DDS supporters. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Hindi pa rin humupa ang galit ng mga DDS supporters matapos babuyin ng phenomenal box office star na si Vice Ganda ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong hanggang ngayon sa The Hague, Netherlands, na kung saan isang DDS supporters ang naglabas ng galit laban kay Vice Ganda. Ayan, so simulan na natin yung ating balitaktakan. May yung patungkol pa rin, mainit pa rin yung kay Vice Ganda. Balita ko nga si Vice Ganda hindi umattend ng showtime kanina. Hindi umattend ng showtime kanina. Hindi ko alam kung bakit. Baka masakit pa yung tumbong niya. Baka tinira pa ni Elon. Oo, kaya hindi umattend. Pero hindi siya umattend kanina. Ewan natin kung bakit. At kaliwat kanan mga bossing yung mga nagagalit sa kanya. At marami rin or mangilan-ngilan na pumapanig sa kanya. Siyempre alam na natin kung sinong papanig dyan. Unang-unang pumanig sa kanya si Claire Castro. Unang-unang pumanig sa kanya si Claire Castro, ha? Na parang tuwan-tuwa si Claire Castro, tapos sinasabi na, bakit pikon kayo? Pagka kayo naman binabastos nyo si BBM, hindi naman kami napipikon. Hindi nga kayo napipikon, pero puta may Congress hearing, may TRICOM, meron biglang nagkakahiring ng fake news. Sandamukal na mga kaso, may mga kaso ka ng slander, libel, kung ano-ano. Hindi nga kayo pikon, pero putangin na nyo, nagkakaso naman kayo, mga ulul kayo. Hindi ba? Ngayon ito si Pangulong Duterte ay binaboy ni Inday Sara. Sabi nga ni Claire Castro, at least kayo naman ba, din naman kayo, binabastos nyo rin naman si Marcos Oo, si Marcos kasi siya, halal. Aktibong presidente.
At saka, malaya naman niyang nagagawa yung gusto niya. Oo, balita ko nga, yung pinakamagnanakaw na administrasyon niya eh. So dapat lang nabatikusin siya, hindi ba? Pero yung isama mo ang isang 80 anyos na nasa kulungan ngayon, nakakaranas ng injustice sabi nga nila, you are innocent until proven guilty. Let us say for example, galit na galit sa kanya si Vice Ganda. O siguro sa kung anong paraan, siguro dahil addict tatay niya. O baka type nung nanay niya si Vice Ganda pero type nung nanay ni Vice Ganda si PRD. Pero walang pakialam si PRD sa kanila, pwedeng ganun. For whatever reason or for no apparent reason, dinamay niya sa kanyang show tapos binalikan niya yung mga dating sinabi pa na jet ski, ICC, yung pambobomba ng China sa South China Sea. So it's as if napaka-anti China niya. Pero kung titingnan mo, nilalabas nga nila sa Asrogando Sasot na majority pala ng mga beauty products niya, yung raw materials or yung pabrika, nasa China. So, ipokritong mga putang ina. Parang si Teodoro din, no, di ba? Si Teodoro na di umano may passport ng Maltese para kung matapos yung termino nila, lalayas lang sila. Tatakas lang sila, dala-dala siguro kung ano yung mga nakuha nila habang sila ay nasa kapangyarihan. Meron din siyang business sa China. Parang meron siyang sort of mining business sa China. Pero galit na galit din siya sa China. Kaya nga napaisip ako noong sumagot si Claire Castro, kasi labas sila dito Labas sila Claire Castro dito, labas si Bongbong Marcos dito Pero bakit sumagot sila in behalf of, or sumagot sila sa issue na to? Ang daming problema ng Pilipinas pero sinasakyan pati ng Malacanang press corps or ng Malacanang PCO, pati itong issue kay Vice Ganda. Iaway ito ni Vice Ganda at saka ng mga DDS. Ba't nakikialam si Claire Kupal? Diba? Sa patuloy nga ng galit ng DDS supporters na si Boss Dada, diritsahang sinabi nito na pakawala si Vice Ganda ng mga politikong galit na galit sa dating Pangulong Duterte na 5 buwan na nakakulong ngayon sa The Hague, Netherlands. Na-realize ko, putang ina, pakawala nila ito. Oo, pakawala nila ito. Ginawa ito ni Vice Ganda kasi alam niya pag-uusapan at makakatama sila kahit papaano kasi makukurot mo yung damdamin ng mga nagdadalamhati na mga Duterte supporters syempre, laos na yan si Vice Ganda putangin na yan. Tanda-tanda na niyan, pare-parehas lang naman yung mga joke niyan. Sa totoo lang, yung mga joke niya, kaya niya pinapalibutan yung sarili niya ng mga bakla din, na mga imbornal katulad niya. Kasi nga, kumukuha siya ng mga jokes doon. Oo. Yan si Vice Ganda. Kumukuha siya ng mga tawag din mga bakla na kunyari inaalagaan niya. Kunyari kasama niya lagi, pero sa totoo lang ang ginagawa niya, nagnanakaw lang siya ng mga joke doon. Hindi ba? Kaya nga yan, tuwan-tuwa yan na nagpapagay contest yan sa It's Showtime, di ba? Pero kung titingnan mo yung mga kasali doon sa sa gay pageant diyan sa It's Showtime, kakilala din nila, sila din mga stand-up comedian din. Tapos yung mga sinasabi ng mga tao doon, kunyari may nananalo and the winner is ganito and the winner is ganyan. Pero sa totoo lang, kilala niya na lahat yun at yung mga yung mga jokes nung mga yon, alam niya na. Kaya nga di ba magko-question and answer siya tapos kwela yung lumalabas sa sagot nung ini-interview niya kunyari pagka yung question and answer na. Kasi nga staged yan. Niloloko lang kayo niyan ni Vice Ganda. Hindi totoong mga mga kaganapan nila dyan sa show nila. Lahat yan staged, lahat yan scripted. Sino nakikinabang? Yung mga tao tuwan-tuwa, ang ganda-ganda ng show. Pero hindi nila alam, isa siyang stand-up comedy show on a daily and a regular basis, di ba?
Tingnan ninyo, magko-concert pa yung kupal. Araw-araw nakikita mo sa It's Showtime kung ano-anong ginagawa. Ganon din naman yung ginagawa dun sa live. Di nga lang siya makapagmura sa It's Showtime. Pero dun sa sa Araneta Coliseum, makakapagmura siya. Tapos tinan mo, sinong mga imbitado ng putang ina? Imbitado yung mga dilawang tae ng mga senador. Hindi ba? So alam mo, napakawala nila itong putang inang baklang imburnal na ito. Oo. Pakawala talaga nila. So alam mo na baka bayad talaga ito. Kasi tama nga naman. Tama nga naman si Tambaloslos na yung part owner ng ng ABS-CBN, yung DZMM nga daw si si Tambaloslos na din daw yung part owner. So, syempre kung yun ang boss mo, di gagawin mo yung mga bagay na yan. Sabi ko nadamay pa pati si Regine Velasquez eh. Pero alam mo, ginawa lang nila yon para mapag-usapan yung nilalangaw nilang concert. Nilalangaw talaga. Kasi mura-mura lang naman ang ticket dyan eh. Mura lang naman yung ticket kasi nga wala namang gagong manunood sa araw-araw mo na napapanood sa TV. Parehas na mukha rin naman yung makikita mo ron. Mas iskandaloso lang naman yung makikita mo doon sa sa show na yan. Hindi rin naman magaling magpatawa yan. Tinan nyo yung mga niyan. Kaya nawalan ng kwenta yung mga pelikulang Pilipino kasi taon-taon, putangin na, yan yung mga yan yung mga pelikula nagbibida sa pelikula. Ayan, yung mga pelikula niya, yung mga Petrang Kabayo, Private Benjamin, na kung titingnan mo, wala kang matututunan. Actually, masama pa nga yung may dudulot niyan sa mga kabataan na imbis na yung mga kabataan natututo ng kagandaang asal, puro kabadingan Hindi ba kaya ngayon mga bossing, ito si Harry Roque ay merong mensahe para kay Vice Ganda at nagsalita si Harry Roque kasi alam nyo ba ngayon mga bossing hanggang ngayon, mantakin mo simula nung pinadala si Pangulong Duterte sa Dahig, wala namang nagbabayad sa mga tao. Yung mga nag-o-organize, sila din na mga Pilipino sa the Netherlands. Pumupunta yung mga taga Germany, Switzerland, pumupunta yung mga taga Paris every weekend. Pero every day, may pumupuntang Pilipino dyan sa Duterte Street. Every day yan. Kahit ilan lang sila may pupunta doon in support to Pangulong Duterte. At binuhay ni Pangulong Duterte yung bayanihan. Yung mga nandiyan dyan sa Dahig, hindi yan sila magkakakilala. Nagkakilala lang sila nung nagpunta sila dyan sa Dahig, nung dinala dyan si Tatay Digong. Naging close friends sila, naging super bonded sila. Kaya hanggang ngayon, yung community dyan nagkakasundo-sundo, nagdadala ng pagkain, nagdadala ng mga inumin, ulam, araw-araw nagkakainan sila dyan. Ganon ang dyan. Tapos ilang buwan na, 5 buwan na rin simula nung kinidnap si Pangulong Duterte. Imagine, kinidnap yung Pangulo at saka respeto, Pangulo pa rin naman ito kahit na gaano ka nga kagalit sa isang Pangulo, pero ang Pangulo dapat nire-respeto. Ngayon, kung hindi mo kayang irespeto yung Pangulo, yung dating Pangulo, siguro manahimik ka na lang. Or kasi hindi naman siya political concert naman yan, hindi naman yan political concert. So bakit isasama mo yung politika sa concert mo? Dahil kung hindi ka gagawa ng iskandalo, hindi manunood yung mga tao sa sa kabalbalan na concert mo. Kaya sa totoo lang, medyo talagang apektado or affected ang mga DDS kasi nga pinaglalaban namin to Mantakin mo ako, layo-layo from the Philippines, pumunta pa ako dito sa Europe just to show my support sa Duterte. Tapos putang ina, ikaw gagamit-gamitin mo lang diyan sa walang kakwenta-kwenta mong concert, kupal ka. Pinagbayad mo pa yung mga tao para bastusin mo lang ang dating Pangulo. Tugtungan
ng galit na si Busdada ay tinanong nito si Vice Ganda kung bakit hindi nito batikusin ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos at ang Kongres na punong-puno ng pagnanakaw na lumustay sa kaban ng bayan na pati ang ina ni Vice Ganda na si Aling Rosario ay nadamay sa galit ng DDS supporters na si Busdada dahil sa pambababoy ni Vice Ganda sa dating Pangulo. Bakit hindi mo batikusin si Bongbong ngayong putang ina mo? Bakit hindi mo batikusin si Bongbong? Yung flood control projects na ang dami-dami. Ba't hindi mo batikusin ang Congress sa dami-dami ng ninanakaw? O ba't hindi mo batikusin yung yung mga kapulisan sa ginagawa nila mga kabulastugan, yung dami ng droga ngayon. Bakit hindi yun ang i-joke mo? Bakit ang i-joke mo yung isa sa pinakamadilim na kabanata ng Pilipinas, which is yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. Imagine may mga kaso pa yan. Tapos binabalahura nyo na. Okay lang naman yan. Sabi ko nga kung yan ang iyong gustong sabihin, kalayaan sa pagpapahayag, ayos man lang din. Kaya lang, make sure na kapag pumasok kayo dyan, hindi kayo balat sibuyas. Kasi bababuyin namin kayo talaga. Kahit araw-araw, bababuyin namin kayo talaga. Oo, basta wala lang demandahan, wala lang quadcom, tricom, wala lang misinformation, chorba-chorba ng mga hearing na magaganap, ha? Kasi napakagaling nyo mambuli. Oo, napakagaling nyo mambuli. Pero dapat pagka kayo ang binuli, dapat hindi kayo pikon, ha? Oo, baka mamaya niya maghurumentado yung payatot na boyfriend mo. Oo, baka mag-iiyak yan. Nasaktan yung nasaktan yung damdamin niya na binabanatan kayo ngayon, ha? Although lagi naman kayo nagbabanatan. Ano kayo tsura nyo pag nagsi-69 kayo? Oo, may mga nagsasabi nga damay natin pati nanay, dinamay yung tatay natin. Wag na, kawawa naman yung nanay. Kawawa naman yung nanay, Diyos ko naman. Mantakin mo, nagkaanak ka na nga ng baklang pangit. Kahit mayaman, nagkaanak ka na nga ng baklang sinumpa ng langit. Ano na yun, karma na yun sa nanay niya. Kaya huwag nyo na yung damay yung nanay, kayo naman, hindi naman kasalanan ng nanay niya kung tsaka enough na makita nung nanay niya na nagpalaki siya ng isang walang modong tao, na nagpalaki siya ng isang baklang walang pagmamahal sa bayang Pilipinas, nagpalaki siya ng isang bakla na konti na lang ang pagkakaiba sa isang kabayo. Kaya ito, pakinggan natin yung sasabihin ni Harry Roque. Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana, meron ka man lang disclosure. Hindi na. Bakit din yun? Walang disclosure kasi private person naman yan. Hindi pala siya private person, no? Pala siya, no? Showbiz personality. So, public figure pala siya, no? Pero regardless, alam naman natin kung anong yan, kung anong affiliation ng punyeta na yan. Alam naman natin, dilawan tae yan, Matapos niyang pakinabangin si Pangulong Duterte, bait-bait pa ni Pangulong Duterte sa sa show niya. Di ba birthday niya, ginis niya si Pangulong Duterte, sinabi pa ni Pangulong Duterte doon, nanggaling-galang ni Pangulong Duterte na wala siyang masamang tinapay sa mga bakla. Pero kita mo kung gaano kahayop tong putang ina para kumita lang ng pera, gagamitin yung matanda. Ba't ang ganda ng ginawa sa bayang Pilipinas? Abay's ganda. Ang ina mo, habang tinitingnan mo yung passport mo na may 10 taon na validity, yung lisensya nyong mag-shota kayo ng mga kupal kayo, na may 10 year ng ang validity, putang ina nyo, magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Dahil kahit kailan, hindi malalagpasan nung mga dilawan yung mga kandidato yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa isang termino lang niya. Kaya mag-isip-isip ka bago ka naggagaganyan. Diretso, Harry. Sa dulo nga ng katanungan ng mga DDS supporters ay napatanong sila kung saan nanggaling ang galit ni Vice Ganda sa dating Pangulo, samantalang pinuri pa ito ni PRRD nang minsan nag-guest ito sa kanyang programa.
para sa buong kwento. Narito ating panoorin ang video. Para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Talagang magagalit yan. Oo. Oo, magagalit talaga yan. Sabi ko nga sa inyo, sino ba ang mga ayaw kay Pangulong Duterte? Drug lord, addict, kriminal, magnanakaw, palamunin ng magnanakaw. Hindi ba endorser ng ano yan, endorser ng Pogo yan, ay hindi Pogo, ng online sugal. Hindi ba anong morals ang meron niyang punyeta na yan? Kung kulang na nga lang i-endorse yan pati shabu at saka cocaine eh. Di ba? Endorser ng sugal. Galit sa China pero yung pabrika ng beauty products niya galing China. Sobrang ipokrito tsaka gamit na gamit nito yung mga fans niyang tangaring katulad niya. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa ni Tatay Digong. Ayun, ako rin takanta ka eh. Hindi ko rin alam kung anong ginawa ni Tatay Digong sa kanya eh. Mabait si Tatay Digong sa kanya eh. Meron lang siguro siyang may mga ginawa si Tatay Digong na hindi siya pabor, pero para umabot siya sa ganito kagalit. Para magmura siya, parang murahin niya pa yung DDS. Ewan ko, okay na ngayon yan. Mantakin mo sobrang ninyo, sobrang hipokrito ninyo. Sinasabi ninyo na kayo ang boses ng masa. Pero tinitira nyo si Pangulong Duterte na nagtrabaho para sa masa. Lahat ng programa ni Pangulong Duterte para sa masa. Tapos sasabihin nyo, tapos putangin nyo kung makagamit kayo ng mga Bible verse kung makapagpa-picture kayo sa simbahan, putangin na parang antitinu nyo pero nag-aalok kayo ng sugal. Nagpo-promote kayo ng bisyo. Tapos puros kabaklaan, kaimoralan ang ginagawa ninyo sa mga show ninyo. Puro kabastusan ang lumalabas sa bibig ninyo, pero galit kayo kay Duterte kasi bastos siya. Di ba? Galit kayo kay Duterte kasi palamura siya, pero sa mga show ninyo, putangin na mas malala pa kayo. Hindi ba? Alam niyo yun? So, ano bang kinagagalit mo kay Pangulong Duterte para sabi ko nga hindi naman siguro to komunista. Hindi naman siguro to drug lord. Hindi naman siguro to smuggler. Ewan ko lang mayroon siguro siyang mga deal sa BOC na pumapabor sa kanya. Baka mas maliit ang binabayaran niyang tax ngayon. Kasi siya? Kasi bayaran siya ng mga nasa gobyerno. Di umano. Di ba? So, yun lang yun pera o personal na galit. Kung may personal na galit, ano yun? So, kung uuriratin mo pa yung personal na galit, wala namang paki sa kanya si Duterte. So, it boils down to one. Pera ang dahilan kung bakit gumaganyan niyang kupal na yan. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidency siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ko, pero alam ko na naman yun, wala naman akong pakialam sa'yo, no? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!